Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakita na ang bangkay ni Doc Lyndon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Pinagtakpan pa rin ni Justin ang pagkatao ni Morgana kahit na nagkaayos na sila ng ina niyang si Giselle. Plano ni Justin na takutin si Zoe at si Morgana para ilabas ang totoo kung may kinalaman ba si Morgana sa pagkawala ng pinsan ni Justin na si Annalyn. Kaya binalaan ni Justin si Zoe na oras na malaman ni Justin na may kinalaman si Morgana sa pagkawala ni Annalyn ay mananagot silang dalawa ni Morgana. Sinigurado naman ni Zoe na wala talagang kinalaman si Morgana sa pagkawala ni Annalyn. At kapag nalaman daw ni Zoe na may kinalaman si Morgana ay siya mismo ang magagalit kay Morgana. Naawa si Justin kay Zoe kaya pinagkatiwalaan ulit ni Justin si Zoe. Pauwi na sana si Justin nang makita niya si Morgana sa parking lot na tila may sinisira at hinahampas sa kotse nito. Kaya ginulat ni Justin si Morgana at tinawag na Tita Moira. Gulat na gulat ang itsura ni Morgana sa pagtawag sa kanya ni Justin. Tinago agad ni Morgana ang tracking device na pilit niyang sinisira dahil baka makita ito ni Justin at isumbong pa siya kay Giselle. Nagalit si Morgana sa pagiging pakialamera nitong si Justin. Kaya pinaalis niya si Justin at sinabihan na wag na niyang pakialaman ang ginagawa ni Morgana dahil hindi naman daw sila close dalawa. Nagkaroon ng pagkakataon si Justin na itanong si Morgana kung may kinalaban ba siya sa pagkawala ni Annalyn, pero tinanggi rin agad yon ni Morgana. Binalaan din ni Justin si Morgana na ikakanta niya lahat ng sikreto nilang mag-ina kung sakasakali na malaman ni Justin na may kinalaman siya sa pagkawala ni Annalyn, dahil handa na raw si Justin na magsabi ng totoo sa mami niyang si Giselle. At handa na rin si Justin na gumawa ng tama dahil masyado na raw maraming inosenteng tao ang nadadamay dahil sa kasamaan nila. Kaya hindi na raw hahayaan ni Justin na may mangyari pa ulit na masama, lalo pa at nawawala si Annalyn. Sa Apex, sa kwarto ni Lynette, nag-aantay sila Giselle na magising si Lynette. Maya-maya biglang gumalaw si Lynette. At natuwa sila dahil sa wakas ay nagising na si Lynette. Tinignan ni Lynette lahat ng tao na nasa paligid niya. Hindi nakita ni Lynette ang anak niyang si Annalyn, kaya agad niyang hinanap kung nasaan ang anak niyang si Annalyn. Hindi makasagot sila Josa sa tanong ni Lynette sa kanila. Hindi nila alam kung sasabihin ba nila kay Lynette ang nangyari sa anak niyang si Annalyn. Nainis si Lynette dahil nakailang tanong na siya ay hindi pa rin siya nagawang sagutin nila Josa at nakatingin lang ito kay Lynette. Maya-maya ay hindi na napigilan pa ni RJ na manahimik na lang at hindi sabihin kay Lynette ang totoong nangyari sa anak nilang si Annalyn. Inamin ni RJ na kinidnap ang anak nilang si Annalyn at ang kumidnap sa kanya ay walang iba kundi si Doc Carlos. Hindi maintindihan ni Lynette kung paano nangyayari na si Doc Carlos ang dumukot sa anak niyang si Annalyn. Nasa mental facility nga itong si Doc Carlos at baliw ito. Pinaliwanag ni Giselle na matagal na pala silang niloloko ni Doc Carlos at nagpapanggap lang na baliw para makaiwas sa batas at para maggawa ang mga plano nito nang hindi nahahalata ng mga pulis. Nagimbal si Lynette sa nalaman niya. Hindi mapakali si Lynette at nagiiyak ito. Hindi alam ni Lynette kung ano ang gagawin niya. Ngayong nasa panganib ang buhay ng anak niyang si Annalyn.
Sinabi ni Lynette kay RJ na iligtas niya ang anak nilang si Annalyn dahil hindi raw mapapatawad ni Lynette ang sarili niya kung sakaling may mangyaring masama sa anak nilang si Annalyn. Sinabi naman ni RJ na gagawin nila ang lahat para mahanap si Annalyn. Ganon din ang mga kapulisan. Hindi raw sila hihinto hanggat hindi nila nakikita si Annalyn. Nagpaalam naman si Regan na aalis at uuwi muna saglit. Habang naglalakad si Regan, ay napansin ni Regan na maraming tao ang nakatumpok sa isang lugar na parang may pinagkakaguluhan. Napansin ni Regan na may mga pulis kaya lumapit agad si Regan para itanong kung anong meron at bakit maraming tao ang nasa paligid. Sinabi ng pulis na may natagpuang patay at ito nga ay isang doktor. Kinabahan bigla si Regan dahil baka si Annalyn na ang natagpuang patay na pinagkakaguluhan ng mga tao. Nakiusap si Regan sa pulis na kung pwede ay makita niya ang itsura ng doktor na natagpuan nilang patay para daw makasiguro na hindi si Annalyn ang makikita niya at para matahimik na rin ang isip ni Regan. Kakaisip kung sinong doktor kaya ang natagpuang patay. Pinayagan ng mga pulis si Regan na tignan ang mukha ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Regan nang malaman na lalaki pala ang doktor na natagpuang patay. Pero pagkita ni Regan sa muka ay namukhaan niya ito. Tinignan mabuti ni Regan ang bangkay at dito na nga nanlumo itong si Regan dahil ang natagpuang patay ay walang iba kundi si Doc Lyndon. Kaya naman tinawagan agad ni Regan si RJ para sabihin ang balita na may natagpo ang patay na doktor. Nagimbal si RJ dahil buong akala niya ay si Annalyn na ang tinutukoy ni Regan. Pero sinabi ni Regan na si Doc Lyndon ang natagpuang patay na pinagkakaguluhan ng mga tao. Napapikit na nga lang si RJ sa nalaman niya. Nagtataka si RJ kung ano ang nangyari kay Doc Lyndon at bakit ito natagpuang patay. Kaya naman pala hindi na nagre-reply at sinasagot ni Doc Lyndon lahat ng tawag sa kanya ng anak na si Annalyn ay wala na pala si Doc Lyndon. Kaya naman sinabi ni RJ kay Giselle na wala na rin si Doc Lyndon. Nagimbal silang lahat dahil hindi nila alam kung paano nangyari at ano ang nangyari kay Doc Lyndon at natagpuan na lang itong patay. Samantala, galit na galit si Zoe kay Carlos dahil nalaman ni Zoe na may ginawang masama si Carlos sa kapatid niyang si Annalyn. Kaya sa galit ni Zoe ay nasampal niya ng malutong itong si Carlos. Sinabi nitong si Carlos kay Zoe na wala nang magagawa si Zoe dahil kapag sinabi pa daw ni Carlos kay Zoe kung ano ang ginawa niya kay Annalyn ay baka hindi raw kayanin nitong si Zoe. Kaya mas lalong kinabahan si Zoe sa sinabi ni Carlos. Ano kaya ang ginawa ni Carlos kay Annalyn? Sino kaya ang susunod na mamamaalam? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa na mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!